Hi people created by God but not all, like giving honor and love for God. Makonsensya kayo, whoever you are. So anyway, gusto ko pong magkwento patungkol doon sa bahay na tinirahan namin ng mami at daddy ko, at sa akin yun binigay ng mami at daddy ko verbally po, no? Kasi ako po ang nagtiyaga noon, ako ang pinakalas na anak na talagang pinagsilbihan yung magulang ko kahit nagsisilbi po ako sa Radio Caritas Mariae. Doon po maaalala ng mga tao na pagpasok ko nga ng radio station, even if it is air conditioned, nangangamoy po tayo ng usok, no? Anyway, parang ang layo pa, especially those times wala pang mga masyadong sasakyan, but at the same time magastos po noon yung sasakyan ng daddy. Yung expedition na pinagamit din sa daddy ko, mababa na po yung basta 200 for my ano lang, no, yung gastos lang to and from Radio Caritas Mariae. Missionary tayo, wala po akong kinokolekta noon sa mga tao. Itanong nyo pa kay God, no? I have done my apostolates with very minimal gastos, expenses, and never po ako nagkolekta. I was just asking from my parents lang ng pamasahe. May pagkain naman po yung Radio Caritas Mariae, pero yung isang meal lang and snacks and coffee you could have. Yun lang po ang pinaka benefit na nakuha ko po for almost nearly 20 years po na nag-radio ako dyan and had jump-started some projects. And actually, isa rin po tayo sa naging instrument na magkaroon po ng dignidad at parang reconciliation, kasi ang dami po nangyari sa Franciscans of the Immaculate nung nangyaring sunog dyan sa Barlin, no? Nung umpisa sila sa Barlin. Because of me, hindi naman po sa pag-ano, no, I came from Manila. I was a working person from Manila. I came home, etc., etc., and I was led to the Franciscans. Hindi ko po alam lahat ng nangyari. My father was even really very hesitant about it, kasi alam niya pala yung nangyari na yung sunog, there is a foul play, at marami pong mga chismis noon na sinabing naka-offend yung Franciscans of the Immaculate in the community, na meron daw mga usapin tungkol sa pedophilia, no, na isang pari diyan na nakalipat na po siya sa ibang community. I do not want to tell yung name ng priest para hindi na tayo masyado ma-scandalize, pero po yun ang kwento. Hindi ko po alam. So kayo kids, yung pala yun, isa sa aking magiging advice sa inyo na talagang if it is in the family, we should listen. No, pakinggan nyo yung magulang nyo, especially magulang. Alam nila kung ano yung mas makabubuti sa atin. At the same time, sila din yung sinasabihan kasi ng Holy Spirit kung ano yung mga dapat, no? So, hindi po ako nakinig nun sa daddy ko. Yun pala, para nagkaroon din sila ng conflict. That time, the parish priest, I think I was able to tackle this already in one vlog, but let me reiterate, or let me repeat, na nagkaroon sila ng conflict pala noon sa aking uncle, second cousin ng daddy ko. Second cousin ba? Hindi first cousin eh. First cousin nila, si Monsignor Jaime Martires San Andres. So, naging parish priest po natin yan dyan sa Naga Metropolitan Cathedral or the Saint John the Evangelist Parish, kung saan siya po ang nag-ayos-ayos ng cathedral. Actually, yung cathedral talagang old structure yan. Nag-ikot-ikot yung uncle ko, especially starting off with his family members, na naghingi po talaga ng mga donations to improve. So, yung mga floorings niyan, yung interior paintings, etc. Talagang si Monsignor Jaime San Andres, na uncle ko po, ang nagpagawa niyan. Sa exterior po ang ginawa ng mga sumunod na parish priest. Pero yung interior po, yung tiles, no, na parang naging
kagaya sa Rome, napakalaki po ng na-contribute ng pamilya namin. Hindi po tayo nagsusumbat or nangongolekta ulit. Pero as just a matter of fact, so uncle po namin yun, si Monsignor Jaime Martires San Andres. Saka ko lang po nalaman na nagkaroon pala sila ng conflict. Kasi, ang usapan po kasi, kahit pa religious community ka, example, kung ako, magsa-start up ako ng Apostolic House, syempre magpapaalam ka sa pinakamalapit na parish. Ako nga, kahit wala pa